Samantala, kabi-kabila rin po yung rescue operations na isinagawa po sa iba't ibang parte ng Quezon City kahapon. Kabilang sa iniligtas, ang mga natrap sa abot dibdib na baha, pati na rin po yung mga residente na pinasok ang kanilang mga bahay ng baha. Narito po ang unang balita ni Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, walang patid ang rescue operation sa Barangay Bagong Silangan. Kahit mga alagang hayop, hindi iniwan. Ang iba, naglakad na lang sa hanggang dibdib na baha, bitbit ang ilan nilang gamit. Abot hanggang bubong sa second floor ng bahay, ang baha sa lugar ni na Annalyn Ang. Nakalikas na siya pero gusto raw niyang bumalik dahil naiwan daw niya ang 4-piece ID niya. Pinasok na po ng tubig hanggang taas na po. Pinakalimutan po yung mga ID at saka yung ID for piece po at yung wallet ko. Naiwan po kasi sa sobrang kaba na rin po. Warning na po kami, mag-ready na kayo. Kaya marami na po kami na-evacuate kagabi. Kaya lang hindi po kaya ng rescuer namin sabay-sabay. Kasi ang ultimo payatas kami na po ang nag-cater ngayon kasi lubog na May ilang piniling wag munang lumikas, lalo na yung mga may second floor ang bahay at malapit lang sa main road na hindi naman binabaha. Ang iba, umasang pababa ang tubig, gaya ni Efren Cabalan. Pero tansya niya, 5 metro na ang lalim ng baha sa bungalow nila. Hinintay ko na bababa yung tubig. Pataas na. Umabot na dito sa leeg ko. Hindi, sumakay nila kung mayroong dumaan na mga Malapit lang sa main road itong mga magkakaanak na ito, kaya ngayon pa lang sila humingi ng tulong mula sa mga rescuer. Hinintay nila na umabot hanggang ganyan kalalim yung tubig dito para siguro ay unahing i-secure yung kanilang mga gamit sa kanilang bahay. Malapit lang naman yung main road dito, ilang hakbang lang, kaya hindi rin naman daw nalagay sa panganib ang mga ni-rescue ito. Ma'am, ba't ngayon lang kayo nagpa-rescue? Hindi po, doon kami kasi mga gamit namin tinaas namin. Monitor po kami rito, may mga tao po, para pag tumaas, any moment, pwede po kami. Maraming evacuation centers sa Barangay Bagong Silangan, gaya nitong Bagong Silangan Elementary School. Nagtsatsaga sa kandila ang mga narito dahil malaking bahagi ng barangay ang walang kuryente. Pero may supply naman ng pagkain at inumin. Maraming kalsada rin sa Quezon City ang binaha, gaya ng ilang bahagi ng Mindanao Avenue. Ang rumaragasang tubig sa Pasong Tabo Bridge halos umabot na sa kalsada. Ang ilang bahagi ng Congressional Avenue, lubog din. Isang kotse naman ang tumirik sa Quezon Avenue underpass nang maipit sa malalim na tubig. Natrap po siya sa loob. Tinulak na po namin papunta rito. Gaano kalalim ba kanina? Kanina hanggang dito yan Ginawa namang swimming pool ng ilang kabataan ang isang bahagi ng Luzon Avenue na nalubog din sa baha. Di nila alintana ang mga sasakyang nangahas tawirin ang tubig. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.